Ang problema, attorney, ito nga yung tatanungin ko sa'yo, pwede ba silang kasuhan ng sedition? Paano doon sa Article 139 ng Revised Penal Code? Malinaw doon eh. Pag pinipigilan mo yung function ng mga opisyal sa gobyerno, no, without necessarily overthrowing the government, that is sedition. Hiniwalay kasi yung ibig sabihin ng sedition tsaka rebellion eh. No? So, ito ba ay dangerous territory para sa kanila? Halimbawa, sa Lunes, magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing yung grupo ni Win Gatchalian, pamumuno ni Erwin Tulfo. No? Eh kung harangan nila yan, kung pigilan nila yan, itong mga supporter nila na nagsisigaw ng sunugin kahapon, bumalik doon na mas marami at pigilan yung Blue Ribbon na mag-conduct ng isang lehitimong hearing. Di ba delikado yan? Actually, ano na yan eh. May warning na sa kanya si Erwin Tulfo Oo. Matindi yung warning ni Erwin Tulfo. Kakalad ka rin daw, Nald. Tingin mo, gagawin kaya ni Erwin Tulfo yun? Tingin ko capable naman si Erwin gawin yon, no? Pero siyempre, may mga supporter si Juan, hindi naman papayagan yon. Kaya gulo yan. Diba? Gulo yan, no? Sabi nga ni Cayetano, gusto niyang ipatulpo yung mga tulpo. Dapat ang sabihin naman ng mga tulpo kay Alan Peter, di ipapakayetano ka namin. No? Pero ano ito ano itong ginagawa talaga nila? Kasi parang ang malaki talaga kasi nilang problema na mag-i-impeachment impeachment trial. Yung pinaka-ano nila. Ang sasabi ni Alan Peter, siya ang mag-head ng impeachment. Ang sabi ng yan, hindi. No? So, bungguan yan sa July 6. Pero kahapon kasi nag-command meeting yung mga security sector ng gobyerno. Sineseryoso nila itong mga threats na ito. Sineseryoso nila yung mga planong build-up activities papunta ng June 12. So, hindi ito biro sa kanila. No? Hindi biro sa kanila. Na may mga puwersa na gustong gamitin itong crisis sa Senate as a trigger for something. Ang ginamit nilang salita, destabilization. Tsaka may iba ng mga grupo tayong nakikita. Kung yung nakikita lang natin, yung mga usual na grupo, yung mga naka-annulled, ano ba yon, yung may picture ni Digong sa Kanisara, medyo ano lang yon, kunti lang yon. Pero nung isang araw, biglang nagdagdag ng mga tao. Yung bumaba si Marcoleta, tapos ang sinisigaw ng mga tao, Marcoleta. So mukhang grupo ni Marcoleta yung minobilize na yon. At parang tinitisting nila yung yung ganong na posibleng sa susunod na mga araw magdagdag sila ng mga tao. Kaya tama lang yung ginagawa ng PNP. Pero sa tingin ko ang mga statements nila NBI Director Matibag at saka ng PNP ni si Jun Bicnal, hindi napapayag si Jun Bic na napahiya na siya nung gabi na yon na nangyari na naging mabait siya kila Cayetano nung gabi, yung putukan na peke. Yung usapang lalaki. Usapang lalaki. Napahiya siya doon. Kaya nga bumawi siya nung isang araw na yung aarestuhin si Jinggoy. Ayaw nang maniwala ni Junbi kay Alan Peter Cayetano. Sabi niya, the last time na naniwala ako sa iyo, nakatakas nakatakas si Bato. So dito rin at saka nakikita rin nila Junbi talaga may mga plano ito. May mga plano ito. Actually, yung rally sa labas, makikita mo na nagdadagdag sila May mga ibang grupo na silang minomobilize. At yes. At violent, violent. Nagbabatuhan, nagsusuntukan, naglulusuban. Practice yan, practice. May inaresto ng isang matanda nung isang araw, di ba? Ang mainit talaga, ang talagang gusto ng ng gulo, itong grupo ng Duterte. Tayo naman, yung mga grupo natin, umiiwas nga Tayo, nag-i-express lang talaga tayo ng natin, ng natin na gustong ipaabot na damdamin. Pero yung hindi. Nanghahamon
Laging nangamon. Mabuti, laging maraming pulis na nakapagitan. Kaya, Hmm. posibleng Pati yung media, binanatan ni Marcoleta, bayaran daw. No? Bayaran daw yung mga media. Kaya naglabas ng statement yung mga media sa Senate, no, na matindi. Yung Foreign Correspondents Association maglalabas din ng statement. So mga media groups maglalabas ng statement laban kay Marcoleta, no? At alam mo kung bakit bayaran daw? Dahil nagsalita daw siya sa rally 45 minutes. Wala daw naglabas sa media nung sinabi niya. Imaginein mo 'yon. Yun ang Hindi. kanyang basehan kung bakit bayaran ng media. Dahil hindi inilabas yung kanyang talk na 45 minutes. Tawa ko lang tawa ron. Hindi, tsaka Nal, sinigundahan pa ni Cayetano, ni Alan. Oo. Ay ang sabi naman ni Alan, nararamdaman ko yung sinasabi daw ni ni Senador Marcoleta. Kasi ako rin naramdaman ko rin 'yan. Imagine niyo, yung mga nangyari daw nung nakaraang araw sa Senado, hindi man lang daw siya nagland sa front page. Imagine. Tawa ako ng tawa. Tapos, first time daw siya pinalakpakan ng media. Yung pala, ang nagpumapalakpak sa kanya, yung kanyang sariling staff. Napanood mo yun, yung nagpapalakpakan daw. Grabe to mga to, no? Ano talaga ikaw ba naman, gusto mo na i-cover ka ng mainstream media, and yet binabastos mo ng ganon. Di ba? Gusto mo... Pero ngayon, kino-cover na sila dahil sa banat nila sa media. Dahil binanatan nila yung media, edi kinover sila. Kinover yung banat. O kaya lang talaga imaginein mo parang bata si Cayetano. Dala niya panal yung lahat ng dyaryo Inisa-isa niya. Yung Manila yung Tribune. Tapos yung Philippine Star, yung Inquirer. Dapat daw Nald, ang mga headlines ng mga ng mga dyaryo APC is still the Senate President. Yan. Ganun daw dapat. Minamanduhan pa yung media. At kung hindi nila gawin yon, bayaran sila. Bias yung media. Hindi lang bias, bayaran nga Tapos ganun din si Amy. Bakit daw wala sa website ng Senate yung kanilang hearing? Tapos bakit daw putol-putol yung coverage ng mainstream media? Parang sa totoo lang, ine-expect nila na i-cover ng mainstream media ng buo yung kanilang Wala namang bago doon.